Pakita ko kung paano ako gumagawa ng spherical na shape gamit ang brush sheet, tapos tatlong klase ng martilyo. Meron akong ball peen hammer o martilyo de bola. Then etong flathead hammer or chisel head din yata yung tawag dito. Tapos meron akong pointed head hammer. Sa tatlong martilyo, ang pinakagamit na gamit ko itong ball peen hammer. Kasi solid na solid siya, mabigat, so maganda yung bagsak niya. Pag nagpa-flatten ako ng sheet katulad nito, ito yung lagi kong ginagamit dahil kumbaga parang madaling ma-even out yung surface ng brush sheet. Sinusubukan ko rin na gamitin to, itong flathead, kaya lang magaan siya kumpara dito sa ball peen, kaya ito pa rin yung gamit ko. Pero pag mag-shape ako ng, kunwari, like, for this video, ang gagawin ko kasi may pagka-tear shape na sphere. So, ito, kailangan ko yung flathead hammer para sa part na yan. Kumbaga, gagawa ako ng medyo parang kanal or parang medyo may kanto. Doon sa, di ba yung tear shape, may pagka, ano siya, may side siya na maliit or patusok. So, iyan yung ginagamit ko, yung chisel or yung flathead. Ayan. Ipakita natin sa video ng malapitan. Ayan, kita nyo yung parang side na yan na parang may tiklop or parang may kanto or may kanal. Ayan, hindi yan kayang gawin ng ibang martilyo. Kaya, well, at least sa akin ha, yun yung ginagamit ko. Sobrang importante sa akin yung flathead na hammer. Etong isa, subukan natin gawin yung sinasabi kong shape na gamit ang ball peen hammer. Hindi natin to gagamitan ng flathead hammer. Pakita natin yung difference. Ayan, kita nyo medyo bumilog siya. So wala siyang kanto. Katulad nung una natin ginawa. Ayan, i-ano pa natin, pukpok pa natin. Para makita yung difference. Ayan, kita nyo itong sa kaliwa, hindi natin ginamitan ng flathead yan. Purong ball peen. Kita nyo yung bilog. Itong nasa kanan, ginamitan natin ng flathead. So, parang medyo may kanal siya or may kanto. Dun sa pointy side, na gagawin natin tear shape na sphere. Or 3D. So, again, ito yung gagamitin natin sa isa. Itong flathead. Pero syempre, gagamitan pa rin natin ng ball peen kasi nga gagawin nating concave yung shape. Para makagawa tayo ng spherical na tear shape, kailangan natin ng 2 pirasong concave na object or na brass. Yan, kailangan din yung cuts sa gilid na yan kasi iyan yung space para umikom. Kailangan natin mag-allot ng space para siya pumasok or para tumiklop papaloob para maging parang cup or bowl or concave nga na shape. Yan, pupukpukin natin gamit yung ball peen hammer. Hindi natin siya pwedeng gamitan ng kahit anong flat na martilyo dahil hindi siya papasok papaloob. Hindi siya magiging mabilog. Yan. So, ano lang, kumbaga antabay lang yung pagpukpok para even. Ayan, kita na natin yung may pagka-tear shape na siya, 'di ba? Then, dun naman sa mga hard to reach na areas, like yung sa dulo, dun naman papasok yung pointed head na hammer. Ayan, yung area na ano, ayan, yung sa may parang patusok. Yan, dito. Yan. Pointed head na hammer yung gamit ko dyan kasi hindi na siya abot ng ball peen. Kumbaga, ito na yung mga, yung parang tina-target natin na areas na maliliit. Lalo na pag maliit yung shape na ginagamit ko. Gamit na gamit yung pointed head na hammer. Etong isa naman, hindi natin gagamitan ng flathead para ma-compare lang natin. So, purong ball peen hammer. Walang problema kung
Okay, I mean, okay lang kung sphere na, well, sphere talaga na bilog yung gagawin natin. Kaya lang, this time, ang ini-aim nga natin is makabuo ng tear shape na sphere. Weird, no? Sphere pero tear shape. Well, siguro gets nyo na. Ang hirap lang hanapan ng term. But, yun nga. At least may maipakita natin yung process na pwede kong i-share. Kasi nag-search ako online, wala akong makita talaga eh. So parang siguro meron hindi ko lang nakita. Kaya etong sineshare ko, yung mga hindi ko napapanood elsewhere. Ayan, pakita natin yung difference. Itong nasa kaliwa, bilog siya. And then yung nasa kanan, yung tear shape. Itong bilog, yan, wala problema nga kung sphere yung gagawin natin. Ito yung gamit natin dyan, yung purong ball peen hammer. Naka-ikom siya. Maganda yung pagka-ikom niya. Itong isa naman, ayan, iyan yung ini-aim natin na shape. Ginamitan natin ng flathead. Yan, kita nyo very visible yung pagka-tear shape niya. Ayan, ito naman yung loob niya. Again, ito yung ball peen hammer lang na puro. Ito naman yung ginamitan natin ng flathead. Ayan, I hope meron kayong napulot dito sa video na to. Thank you!